Hello guys, welcome po sa ating channel. Ngayon papakita ko po yung bago nating project. So ito po yung old greenhouse natin. Kung makikita nyo po ay yun. Ito yung susunod nating lalagyan pagka-transplantan. Ngayon ang topic po natin ay magtatayo po tayo ng panibagong greenhouse. Pero ang gagamitin po natin ay kawayan pa rin po. Dahil yun po yung marami sa atin dito sa lugar na to. So kawayan po yung gagamitin natin. Ayan, nakapag-harvest na po ako ng kawayan. At ang gagawin na lang po natin dyan ay ibababad muna natin sa tubig na mayroong gamot po para iwas po sa anay. Then after ng pagbababad natin ay susunugin po natin para kumbaga matanggal lahat ng yung mga elements or mga bagay na gustong gusto ng anay na kainin. So yan, ito po yung lugar kung saan natin tatayo. Sa ngayon nasa budget pa lang, ay kalahati po nito ang tataniman natin. So po itong greenhouse na mahaba, kalahati lang po nyan ang sukat na gagawin natin. Bali mas mataas po dito yung gagawin natin para mas maganda po yung flow ng hangin. Hindi po kagaya dito. Sabagay okay lang naman po na mababa nito. Nasa 10 feet po yan ang taas niyan. Okay lang din dahil malakas naman yung hangin. So pagpasok ng hangin okay pa rin yung. Pero mas maganda kapag mataas para maganda po yung ventilation natin. So yun po yung update na pag di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para pagka habang ginagawa ko po itong greenhouse na to na maliit, magkaroon ka ng idea. So ito po, tingnan natin yung old na. Ito po yung dati nitong pintuan. Mas maganda pa rin na at advisable pa rin na kapag magpipintuan po kayo, lalo na maraming anay sa lugar ninyo, yung bakal na lang po o yung tubular po yung gagawin ninyong pintuan para madali po yung access ninyo sa greenhouse. Matagal na po itong greenhouse na to, nagpo 4 years na yata itong greenhouse, hindi ko na maalala. Then nagpalit na rin ako ng mga kahoy, yung mga inaanay pinalitan ko na rin. Ayan, para magtagal pa. So pag may nakikita kayong may anay dun sa kawayan ninyo, papalitan nyo lang po. Kaya mas importante na sa umpisa pa lang ng pagtatayo nyo ng greenhouse, alam nyo na balang araw aanayin pa rin yan o mabubulok. So kailangan nyo ng space sa paglalagay. So yan, bali nilagyan ko ng support dito muna, and then saka ako naglagay ulit ng pinalitan ko yung kawayan dyan. So ito po yung maliit na greenhouse natin. Nasa 10 feet or mga ganun po, nasa 9 feet to 10 feet po tong taas nito. So mababa lang siya. Pero okay naman po yung okay naman po yung tubo ng ating lettuce. So hindi po ito pelleted na bionda. Dati ang tinatanim ko rito ay Olmeti. So yan. So try naman natin yung Lolo Bionda. Maganda naman po. Kasi ang hanap nung client natin, yung customer natin ay yung mayabong ang dahon. Mayabong din naman po ang Olmeti, pero mas nagustuhan po nila yung ganito. So depende po sa inyong lugar kung ano yung gusto nilang bilhin sa inyo. So ganun dun dito. Then next nating i-transplant ay ito. So pagka pupunla po kayo, sobrahan nyo lang po. Then pagka magka-transplant kayo, sobrahan nyo rin para just in case na merong hindi maganda ang lakid nito, kagaya nito, mapapalitan po. Palitan nyo na agad. So, wala na, sira na yan. So yun po yung update. So ito po yung paglalagyan nating next.
Simple lang po yung mga patungan natin, no? Yung mga scrap lang po na kahoy, pwede nyo gamitin yan pagka wala pa kayong budget sa malaking greenhouse kagaya ko. So, kung ano lang yung available sa paligid, yun po yung ating ginagamit hanggang sa makapag-ipon tayo ng para sa mga tubular na or bakal na greenhouse. So yun po yung ating update sa ating project. Matagal na po akong hindi nakapag-upload, pasensya na po dahil busy po sa trabaho. Then yun, subscribe lang po kayo para meron po kayong ma-receive na update. Then turn on nyo lang po yung notification bell para ma-update po kayo. Yan lang po, salamat po at salamat po sa inyong suporta. Kita-kits po sa next video.